Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy Thursday. Kamusta po kayong lahat? I hope kung saan man po tayo nakikinig ay tayo ay nasa mabuting kalagayan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Live na live nyo po kaming napapakinggan dito sa Adventist World Radio Manila o sa AWR 89.1 FM. Kaya binabati ko po kayong lahat ng magandang umaga and happy Thursday. Gusto ko rin pong batiin ang aking kapatid na si Pauline. Today po ay kanyang kaarawan. So happy birthday Sisteret. Sana po ay ikaw ay pagpalain pa ng Panginoon at nawa ay ikaw ay maging masaya sa iyong birthday. So mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, nais ko rin pong i-promote ang aming bagong program na Faithcast. Kasama ko po dito si Ma'am Rolin Cadalig. So ito pong program natin, nagfo-focus po siya, pag-uusapan natin yung mga daily struggles ng isang babae, ang ating mga victories, ang ating mga uncertainties, dahil bilang isang babae, marami po talaga tayong pinagdadaanan. So yan po ang focus natin. And also, syempre, makikita po natin yung kahalagahan ng pananampalataya natin habang dumadaan po tayo sa different seasons ng ating buhay. Kaya abangan nyo po yan. Yan po ay mag-e-air every Wednesdays and Sundays, 9 a.m. to 9:30 a.m. So 30 minutes lang po yan. Sana po ay pakinggan nyo. Kayo po ay mag-tune in dito lamang po sa AWR 89.1 FM. So mga kaibigan, nais ko rin pong i-promote ang ating mga libro. Kayo po ba ay nagnanais ng mga libreng aklat aralin sa Biblia? Ayan, kung nais nyo pong makatanggap niyang mga yan, ay isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para sa mga hakbang sa kalusugan, ang ganda po ng ating mga tinatalakay. Thank you so much, Doc Blessy Varona, sa inyo pong mga naibabahagi sa amin. Ngayon ay pag-uusapan pa rin natin yung mga bagay na within in our control at yung mga bagay na wala tayong control. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin dito sa mga bagay na ito? Malalaman po natin yan kasama si Doc Blessy Varona. Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Wow, medicine. Masayang puso, medicine. Grabe to. Yung maligayang puso, medicine, kaligayahan. Ang kaligayahan ay gamot. Subalit, may mga bagay-bagay na ang tao ay nagiging malungkot dahil maraming mga bagay na nagbibigay frustrations sa kanila. Halimbawa na lang, maraming tao na nagiging malungkot kasi gustong kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. May mga tao na talagang nagiging sad, dahil gustong influensyahan, hindi naman nila kayang influensyahan. At may mga tao naman na kayang-kaya nilang kontrolin, hindi nila alam kontrolin. Ano to? Okay, so balikan po natin ang model na ginawa ni Dr. Richard Tamayo na isinulat namin sa Happiness is Medicine, I Love You Petra, na ipapublish po ng Philippine Publishing House. At ito po ay itong tatlong bilog, okay? So ano siya? Sabi ko kanina, things outside my control and influence. Ano siya? Weather, pandemic, disaster, calamities, bagyo, lindol, baha. Okay. Outside my control and influence. Kailangan tanggapin. Kasi hindi talaga makokontrol at hindi din ma-influensyahan. Lumabas ka dyan sa labas.
"Hoy ulan, 'wag kang uulan." Hindi mangyayari 'yun, talagang uulan. "Hoy araw, 'wag masyadong mainit." Talagang kung matindi ang summer na init, talagang iinit siya, wala tayong influensya do'n, wala tayong control. Ang kailangan lang natin tanggapin, okey? Ano ulit yung una? Outside my control and outside my influence, okey? Ang pangalawa, outside my control, but I can influence. Ano naman 'to? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, choices, other people, no? Pag sinabi nating other people, ibang tao. Pero kailangan pag-aralan muna natin sino ba talaga yung category ng other people dito sa circle na 'to. Ito po yung mga adult. Kasi siyempre pagka naman bata kailangan mo talagang kontrolin lalo pa infant, baka malaglag, okey baka masugatan, mapahamak. Kailangan talaga nating kontrolin 'yon. Pero 'pag sinabi nating adult, abay outside my control and but I can influence, iimpluwensyahan lang natin. So, anong category ang kailangan nating maintindihan ngayon, okey? Ito makakatulong sa atin ng mabuti, lalong-lalo pa doon sa may mga pamilya na may bata, may matanda sa pamilya niyo. Okey, meron po akong isang ituturo sa inyo na biblical na magandang-magandang sundin 'to. Hindi po ito yung category ng, secular ngayon. Kasi sa mundo ngayon meron tayong tinatawag na adolescents. Yung adolescents po yun yung teenager 'no, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okey. Pero sa Biblia wala pong adolescents. Sa Biblia meron po siyang child and man. Kasi ang sabi ng Bible, "When I was a child, I spoke as a child, but when I become a man, I put away all childish things." Okey? Okey, so ibig sabihin nito, sa Biblia dalawa lang, child and man. Okay, paano natin malalaman yung child and man sa biblical world? At pumunta muna tayo sa Jerusalem. Sa Jerusalem, sa Hudyo po, prina-practice pa rin nila hanggang ngayon ito. Ano 'to? Ito po yung, celebration nila ng adulthood 'no. Yung adulthood nila pagka, mag-a-adult na, nagse-celebrate sila. Sa babae, age 12 years old, ang tawag nila bar mitzvah. Sa lalaki naman, bar mitzvah, 13 years old. So, gayanin natin, okay? At siyempre, doon sa 0 to 13 or to 12 years old, kailangan natin ng matinding child guidance. Sa mga susunod na panahon, pag-aralan po natin yan, okay? Pero sa ngayon, tingnan natin, ang adult, i-practice natin na maging responsible sila sa actions nila, sa behavior nila, sa thoughts, sa feelings, sa attitude nila, magiging responsible sila diyan. Kasi hindi sila baby, adult na sila, man na sila, okay? So, sana po lahat pati ng mga anak natin makapakinig nito, lalong-lalo pa yung mag-a-adult na 'no. Yung mga, nanay makinig din po, mga tatay makinig, okay. Now, let's try to understand this one. So, ang ibig sabihin 'pag things outside my control, but I can influence, we are pertaining sa adult, okay. At 'pag sinabi nating adult, ito na po yung, praktisin natin yung biblical way, okay. So, outside my control but I can influence. But ngayon gusto ko pong, sabihin sa inyo na we can also make our better choice 'no, better actions. Bakit? Kasi yung gitna ay yung pinakamaliit na circle, okay? Ang pinakamaliit na circle, nandiyan tayo, eh. Things I can control. Ano yung things I can control? Mag-umpisa tayo sa belief. My beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude. Ibig sabihin, ang kaya lang nating kontrolin yung aking paniniwala, yung aking thoughts, yung aking feelings, yung aking habits, yung aking attitude. Now, para mas madali nating matandaan, gagawa tayo ng props. Itong props na 'to ay ating yung object lesson para naman pagka halimbawa meron kayong gustong tulungan na na may namomroblema o kaya may masamang attitude or behavior or character, makakatulong 'to. So, gagamit tayo ng plato, ito yung outside my control,
things outside my control and influence, nandito yung bagyo, pandemic, disaster, baha, lindol, nandito siya. I cannot control, I cannot influence. So, ibig sabihin, ibibigay mo 100% sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo kayang kontrolin eh. Okay? Sabi ng Bible, when I am afraid, I will trust in you, Lord. Okay, ang susunod naman, yung things I cannot control, but I can influence, mangkok. Nandito yung other people, no? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude. So, ilagay natin dito. At ang pinakamaliit o nasa gitnang circle, yun yung baso. I can control. Okay? Things I can control. My beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude. So, I can control. Sa tatlong circle na siya. Pag tinap view mo yan, tatlong bilog yan, nakaganon. Okay? So, ito, madali mong magagaya kasi halimbawa, kumakain ka sa restaurant, kumuha ka lang ng items na ginagamit mo na, no? Pwedeng mas maliit pa dito, mas malaki. Bahala na po kayo maggawa ng creativity nyo. Now, balik po tayo doon sa things outside my control and outside my influence. So, plato, no? Nandito yung bagyo, disaster. Ngayon, ang lakas-lakas ng bagyo. Halimbawa lang, sabihin natin ang lakas-lakas ng bagyo. Nakakatakot ang bagyo. Okay? Pero kaya mo bang kontrolin? Hindi. Kaya mo bang influensyahan? Hindi din. So, again, itong bagyo nakakatakot, ayaw natin itong mangyari. Pero, dahil kaya nating kontrolin yung gitna, yung my beliefs, okay? Ang gagawin po natin dyan, sasabihin mo, Lord, natatakot po ako. Okay? Pero binibigay ko po ang lahat sa inyo. I trust you more this time. Sabi, when I am afraid, I will trust you more. Okay? Pag takot ka talaga, lalo kang magtitiwala, lalo kang ibibigay mo ang lahat sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit may bagyo, kahit may disaster, may calamities, hindi magandang situation, pero kaya mo pa rin maging kalmado at maging happy. Abay, magsuot ka ng magandang boots, and kahit baha, magandang boots mo. Okay? Sabi nga, the bagyo, the calamities can cancel your plans. Yung mga plano natin sa buhay, kaya niyang hindi ituloy, hindi matutuloy. Pero it cannot cancel our purpose in life. Yung mission natin sa buhay, hindi niya kayang patigilin. Kasi atin yun eh. Atin tong bilog. Okay? Tayo to. Okay? So again, yung paniniwala mo na kakayanin mo maging malagaya kahit in the middle of the storm, pwede. Okay? Yung paniniwala mo na kahit na hindi maganda ang situation ng panahon, pero magiging kalmado ka pa rin, pwede kasi ownership mo yung paniniwala. Okay? So, yan po. Okay, now, yung second circle naman natin, outside my control, but I can influence. Can you see? Outside my control, but I can influence. So, sinong mga nandito sa mangkok? Other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, other. Okay? So, ibig sabihin na andito yung anak mo, namumroblema siguro, o kaya naman yung kamag-anak mo o kaibigan mo na namumroblema, outside my control, but you can only influence. Matindi yung problema. Teka muna, talagang yung influence mo hindi sakto, ipag-pray mo kasi that's the best influencing. Yung behavior nila, no? Naninigarilyo minsan, yung action nila, hindi maganda, hindi maayos, no? Pero hindi mo pwedeng, wag ka manigarilyo, tanggalin mo yung sigarilyo sa bibig mo. You cannot do that. Pero ang kaya natin, ipaintindi doon sa tao, o minsan hindi pa rin kaya. Okay, lalo pa kung nakukulitan na sa inyo, ang kaya pa rin natin ipag-pray sila at magbigay tayo ng tamang example. Kasi influence lang ang kaya natin. So, ang kaya lang din natin ay ito pa. Ito lang ang kaya natin kontrolin. I can control 100%. Ano to? Yung aking paniniwala, yung aking kaisipan, yung aking feelings, yung actions, yung habits. I can control. Sabi nga ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. When it comes to changing my beliefs na magandang paniniwala, changing my thoughts, lalo pa kung magandang mga kaisipan, changing my feelings, my actions, yung mga gawain ko, I can do all things through Christ who strengthens me, no? Yung mga magpatawad, yung mga umunawa, maging compassionate, maging maligaya, no? Even in the
times of crisis, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang ganda-gandang promise yan sa atin, okay? Ang ganda-gandang katotohanan tungkol sa atin. Pero alam nyo, tingnan nyo to, ang tagal-tagal na nating nagle-lecture yung baso, walang laman. Di ba pag walang laman, malungkot, mas empty, still empty. So this illustration will give you deeper meaning of happiness. Okay? Yung deeper meaning ng happiness, mas malalim na kaisipan. Okay? So can you see, wala siyang laman. So maaaring kahit na alam niya lahat ng mga principle, hindi niya na-experience yung tunay na kaligayahan. Pero ang sabi ng Bible, alam niyo yung Psalms 23 verse 1. Ang sabi sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Okay? Ang sabi, "The Lord is my shepherd, I have everything I need." Ang Panginoon ang aking pastol, lahat magkakaroon ako, lalong-lalo pa so kung ikabubuti, no? So, pero alam niyo yung verse na yon, sabi, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tapos magpahinga tayo ng konting lines sa medyo forward na verses, sabi niya, "He anointed my head with oil. My cup runneth over." Tingnan niyo siya, So, He anointed my head with oil. My cup runneth over. Can you see? Yung overflow ng cup, mararanasan nung baso at nung mangkok. Lalo pa nung mangkok. Okay? So, sabi, "He anointed my head with oil, my cup runneth over." So, if I'm the mom, ako yung nanay, yung overflow ko mararanasan ng anak ko. So, kung tama yung overflow ko, tama yung paniniwala ko, tama yung kaisipan ko, tama yung actions ko, yung behavior ko, my cup runneth over. Mararanasan ng pamilya ko ang aking overflow. Mararanasan ng ibang tao ang aking overflow. So, kung blessed ako ngayon, mararanasan ng mga nasa kapaligiran ko na blessed ako, pati sila mabe-bless. Di ba? Ang ganda. So, ang ibig sabihin po nito, unang-una, itatama natin ang ating kaisipan para yung susunod thoughts magiging maayos, yung feelings magiging maayos, yung actions magiging maayos, at pag naging maayos tong lahat, sa tulong ng Diyos, through Christ who strengthens us, yung overflow natin, magiging maayos din. At pag umayos ang ating overflow, wow, ang ganda. Kasi sabi ng Bible, "Let your light so shine before man, that they may see your good works." Ito na, yung good works natin, ito na, "That they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So, ibig sabihin, yung overflow natin, hindi para sa glorification natin, hindi para tayo yung ma-honor, hindi para tayo yung maging bida, okay? Yung good actions natin will glorify our Father which is in heaven. And that's the deepest meaning of happiness, mga kapatid ko. So, sana po, patuloy tayo mag-overflow ng fruit of the Spirit. Anong fruit of the Spirit? Which is love, pag-ibig, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Wow, lahat to. Pag na-overflow natin to, magiging sobrang maligaya tayo mismo at mahahawaan natin ng kaligayahan ang lahat ng na-overflow natin, no? Ng kaligayahan. At sana po, sila yung ating mga pamilya, sila yung ating mga kaibigan kasama sa bahay, no? Sana yung mga kasama natin sa kapaligiran maranasan ang tunay na kaligayahan. God bless you po. Enjoy po sa ating experiment ng overflow. Umpisa na po natin ngayon. Bye-bye. Maraming salamat po, Doc Blessy. So, very malinaw sa atin yung explanation, no? Yung things outside my control and outside my influence. Katulad nga niya mga bagyo, mga sakuna, kabilat kanan na hindi natin maipaliwanag. Ang kailangan lang po natin gawin ay tanggapin ito. Tanggapin na nangyayari talaga ito para magkaroon po tayo ng
kaligayahan in the middle of the storm. At nandito rin po yung things outside my control but I can influence. At ang best example nga po na nabigay dito ay yung mga adult, no? Tayo, no? At yung mga anak natin, turuan po natin silang maging responsable. At ang pangatlo, things I can control. Ayan, ito yung mga bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin dahil ito daw po yung mga bagay na kaya nating kontrolin. Katulad po ng ating mga paniniwala, our thoughts, our habits, our attitude. So ayan, napakaganda po nung props na ginawa ni Ma'am or yung visual representation, no, para sa mga viewers natin sa Facebook and YouTube. Alam niyo na po kung anong gagawin niyo kung gusto niyo po yang i-share sa inyong mga kaibigan. So magtiwala po tayo sa Panginoon sa panahon po ng takot. Kaya po nating maging maligaya in the middle of the storm. Tandaan po natin yan. Pero nagsisimula po lahat sa utak natin. Kung ano po yung mindset natin. Yung positive mindset nga po na sinasabi. Kaya naman sana maranasan po natin lahat ang tunay na kaligayahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay New Desires for New People. Pero bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Because he walked with men, I know the way. Because he calmed the storm, I'm not afraid.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po mga kaibigan, isa sa mga pinakamalaking himala ng Ebanghelyo ay hindi lamang ang pagpapatawad ng kasalanan, kundi ang pagbabago po ng puso. Kapag ang isang tao po ay tumanggap kay Kristo, hindi lamang nagbabago ang kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Nagbabago rin ang kanyang mga hangarin, pagnanasa at layunin sa buhay. Maraming tao po ang nagsisikap baguhin ang kanilang ugali sa pamamagitan ng sariling lakas. Ngunit ang tunay po na pagbabago ay nagsisimula sa ating kalooban. Kapag binago po ni Kristo ang puso natin, binabago rin po niya ang ating mga gusto, mga pangarap, ang ating mga priorities at ang direksyon natin sa buhay. Ang Diyos po ay hindi lamang gumagawa ng mabuting tao, ginagawa niya tayong mga bagong nilalang. Kaya naman po sa ating topic this morning ay new desires for new people. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Sa araw-araw ating nararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay New Desires for New People. Kaibigan, merong isang lalaki na ang pangalan ay si Nicodemo. Nakipag-usap sa ating Panginoon at meron siyang gustong malaman, subalit siya ay nagpunta sa Panginoon samantalang kagat na ang dilim. Ang sabi ng Biblia, ating simulan sa versikulo 1, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban kasama niya ang Diyos. Kaya meron siyang gustong malaman. Ano ba itong ginagawa ni Jesus na isang guro? Paano niya nagagawa ang mga bagay kung wala sa kanya ang Diyos? Kaya ngayon meron siyang gustong tuklasin. At sa versikulo 3 sinasabi sa atin, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Sa pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoon, meron siyang binuksan na kinakailangan ang isang tao ay ipanganak na muli. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y ipanganak na muli. Nanupat siya ay isang tao na merong bagong karanasan sa kanyang buhay. Isang tao na meron siya ngayong nais na mangyari sa kanyang buhay noong tinanggap si Kristo at siya ay kinakailangan ipanganak sa Espiritu. Bakit kailangan ito? At ang sabi ng ating Biblia, sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Pero ang isang taong nais na tumanggap kay Kristo, kinakailangan siya'y ipanganak na muli. Ang isang bagong buhay
ay naging posible sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, kaibigan. Sapagkat si Jesus ay kanyang binayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang sino mang tumanggap o tatanggap kay Jesus, siya ay ipapanganak na muli. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, posible ang isang tao na magkaroon ng isang buhay na walang hanggan kung kanyang tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Paano ito mangyayari, kaibigan? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ngayon sa dugo ni Kristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo, kaibigan, tayo ngayon ay inilalapit sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, subalit kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, ikaw ngayon ay isang bagong nilalang. Yun ang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan. Ito sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, ang wika, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya nga, ang isang taong tumanggap kay Kristo, dahilan sa dugo ni Kristo ngayon, tayo ay inilalapit sa ating Diyos ngayon. At kapag tinanggap mo si Kristo ngayon, ikaw ay bagong nilalang sapagkat ang dati mong pagkatao ay mawawala yon, kundi ang ngayong buhay mo ay yung bagong pagkatao na si Kristo ngayon ang siyang nasa iyo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Galacia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay ang wika, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya kapag tayo ay tiningnan ng Ama, hindi yung aking maruming buhay na nakalipas na buhay, kundi yung katwiran ni Kristo. Kaya nga, ang isang tao ngayon na tumanggap kay Kristo, siya isang bagong nilalang. At bilang isang bagong nilalang, kaibigan, ano ngayon ang nais ng isang tao? They desire baptism. Ang isang taong tumanggap kay Kristo ngayon, nagnanais siyang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng banal na bautismo. Merong isang pangyayari sa Biblia. Ito ay natala sa aklat ng Gawa, Kapitulo 8, versikulo 36. Samantalang si Felipe, na isang mangangaral, ay inutusan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na pumunta ka sa isang eunuko sapagkat kanyang binabasa ang banal na kasulatan pero hindi niya naunawaan kung ano ang kanyang binabasa sa aklat ng Isayas. At nung pinaliwanag ngayon ng lingkod ng Diyos na si Felipe, anong kahulugan yung kanyang binabasa, kanyang naunawaan ngayon na kinakailangan siya magiging bagong nilalang sa pamamagitan ng isang banal na bautismo. Ano sabi ng Biblia? Dito sa Gawa 8:36, sa kanyang pagkapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At ang sabi ng ating Biblia, sila ay kapwa bumaba sa tubig at binautismuhan ni Felipe ang eunuko. Maganda tingnan natin ano ba yung sinasabi sa ibang bahagi ng aklat na ito, ng aklat ng Gawa. Kapitulo 8, versikulo 37.
At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari, sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Iniutos niyang itigil ang karo o karuwahe at lumusong si Felipe at ang yunoko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng yunoko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Kaya kaibigan, yun ang isang tao ngayong nagnanais na magpabinyag, yung bautismo. At pagkatapos ngayon, dahilan siya ay isang bagong nilalang, meron siyang kasiyahan ngayon sa kanyang puso. Kaya nga, the desire baptism, nakikita sa kanya ngayon yung sinasabing yung paniniwala o pananampalataya, at ngayon ang bautismo, ito ay isang public proclamation na tinatanggap mo ang ebanghelyo ng Panginoon. At ang banal na bautismo, kaibigan, ito yung kailangan sa mga converts na sila ay aanib sa iglesia. At ang pagtanggap ng banal na bautismo, ito ay pagsunod o pagtalima sa utos ng ating Panginoon. Ano sinasabi ng Biblia, San Mateo 28:18 hanggang 20? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang isang tao nakakilala sa ebanghelyo ng ating Panginoon, ang isang taong nais sumunod sa Panginoon, na siya'y maging alagad ng Panginoon, kinakailangan ang isang banal na bautismo. Sapagkat ang banal na bautismo, kaibigan, ito ay public confession, public proclamation na tinatanggap mo ngayon si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Kaya nga, ito ay pagsunod ngayon sa atas ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, they desire the Bible. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, ang kanyang pagnanais ngayon ay kanyang matanggap at kanyang mabasa ang salita ng Diyos. Ang wika ng ating Biblia sa aklat ng 1 Pedro 2:2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Meron ding sinasabi ang ating Biblia sa aklat ng San Mateo 4:4, ang wika ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pa naman sa salita ng Diyos. Kumakain tayo ng tinapay at sa Pilipinas kumakain tayo ng kanin upang tayo ay lumago sa ating ngayong pang-physical na pangangatawan. Sapagkat kung tayo hindi kakain, paano tayo mabubuhay? Maaaring ikaw ay hindi kakain ng 1 linggo o kaya hindi ka inom, kaibigan. Pero merong katapusan yon kinakailangan para kay lalakas, ikaw ay kakain ng iyong pagkaing physical. Kaya nga, ang sinasabi ngayon ni Apostol Pedro, ang isang sanggol, nagnanais siya ng malinis na gatas, para ngayon siya'y lumago o sumulong sa kanyang pangatawan. Ganon din ang isang tao na tumanggap kay Kristo, ang salita ngayon ni Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan ngayon, ang siya ngayon ninanais ng isang taong tumanggap kay Kristo.
Sapagkat ang salita ng Diyos, kaibigan, ito yung nagpapalago sa buhay natin. Ang sabi nga, ang ibig sabihin ng Bible, B-I-B-L-E, Basic Instruction Before Leaving Earth. Yung mga kasaysayan sa Biblia ay naisulat upang magsilbing halimbawa sa atin, magsilbing turo sa atin, nakatulad ng karanasan ng bansang Israel. Nung sila ay pinalabas ng Diyos sa pangunguna ngayon ni Moises, kaibigan, sa lupain ng Ehipto, sila ngayon ay naglakbay patungo sa lupang Kanaan. Ang mga Kristiyano, kaibigan, patungo ngayon sa langit na Kanaan, kaibigan, tayo ay maglalakbay, taglay natin ang salita ng ating Panginoon bilang gabay sa ating buhay. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon ay pagkain nating espiritual. Ano pang sabi sa atin sa 1 Corinto 2, versikulo 14? Ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas ngayon, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin ang wika niya, sapagkat ang sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo. Kaya kapag kasama mo si Kristo, tinanggap mo si Kristo ngayon, ang kabuhayan mo ngayon, ayon sa nais ng Panginoon, maging katulad ka ni Kristo. Kaya nga, ang isang bagong pagkapanganak ngayon, bukas siya sa katotohanan sa banal na kasulatan. Maaring kung minsan masakit tanggapin ang katotohanan. Pero ito lamang, kaibigan, ang siya nating tanging paraan upang tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Sapagkat kapag tinanggap mo si Kristo at tinanggap mo ang kanyang banal na salita, yung buhay mo at buhay ko na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ito ay binabago ng salita ng Diyos. Kaya nga, meron ding binabanggit ang aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Ang wika, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at ang utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya nga, iniyan tulad ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa aklat ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay isang tabak na merong 2 talim. Yung buhay mo na dati na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ito'y tinatapyas, inaalis para maitama ang buhay mo at ang aking buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi pa ng ating banal na kasulatan, papaano kasi ang isang tao ay maging malinis sa kanyang buhay? Narito ang sinasabi sa mga awit 119:9 hanggang 11. Paano mananatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Kaya nga ngayon, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin
upang ang ating buhay ay maging karapat-dapat ngayon sa harapan ng ating buhay na Diyos. Ito rin ang tagubilin ng ating Panginoon. Sa kanyang lingkod, ang pangalan ay si Josue. Nais kong basahin, kaibigan, ang Kapitulo 1 ng Josue, versikulo 8, ang wika. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin o aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Kaibigan, ang tagumpay ng isang Kristiyano ay sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga yung BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. At ang sabi nga ng sumulat ng aklat ng mga awit na ito sa Kapitulo 119, yung pinakahuling bersikulo na 12 na aking binasa kanina, "Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin." Bakit? Yun ang kailangan ng isang tao, ng isang Kristiyano. Kaya nga, kaibigan, ito yung gabay natin. At ito ang tagalinis sa atin, yung ating mga buhay na hindi karapat-dapat sa Diyos ay lilinisin ng salita ng ating Panginoon. Sang Juan, Kapitulo 15, versikulo 3, "Kaya'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo." Kaya nga, ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin ngayon upang tayo mabuhay ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Meron pa rin sinasabi si Apostol Pablo sa Efeso 5:26. Ganito ang ating mababasa. "Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita." Kaya nga, yung salita ng Diyos, kaibigan, ang siyang naglilinis sa buhay natin. Kaya kapag tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, tatanggapin mo rin ang kanyang banal na salita. At meron pa rin sinasabi ito sa Kapitulo 6 ng Efeso, versikulo 17, "At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, siyang salita ng Diyos." Kaibigan, ang salita ng Diyos ay niyan tulad sa isang tabak. Ano pa sabi sa atin yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito? "They desire the body." Nagnanais na ang kanilang katawan ay ano? Ito sabi ng ating Biblia, 1 Juan 3:14, "Nalalaman natin tayo'y dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan." Kaya nga, kaibigan, kapag tinanggap mo ngayon si Kristo, iibigin mo yung iyong kapwa, sapagkat papaano ka iibig sa Diyos ang iyong kapwa na nakikita ay hindi mo siya iniibig. Kaya nga, ang mga bagong mga Kristiyano o yung early Christians, ano ang kanilang kinabuhay? Meron silang wonderful fellowship, kaibigan. Ito yung sinasabi sa Gawa 2:41 hanggang 45. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila matibay sa turo ng mga apostol at sa sama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at mga panalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kabalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya nga, kaibigan,
ito yung ating napag-aralan. Yung una, ang sabi ay desire baptism. Ang isang taong tumanggap sa Panginoon, nais niyang magpabinyag. Ang pangalawa ay they desire the Bible. Nanupat, nagnanais silang tanggapin ang salita ng ating Panginoon. At ang pangatlo, they desire the body. Nanupat, yung mga mananampalataya, sama-sama sila sa isang kilusan, walang iba kundi ang iglesia, sapagkat ang katawan ni Kristo ngayon, ang iglesia. Kaya nga, sama-sama sila, nagmamahalan sa bawat isa, higit sa lahat, sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ang sabi sa 1 Corinto 12 hanggang 14, sapagkat kung paanong ang katawan ay isa, at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Kaya't ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Bago tayo magtatapos, kaibigan, nais kong basahin ang mga pangako ng Panginoon sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa mahalagang leksyon na aming napag-aralan. Magkaroon nawa kami ng pagnanais na aming tanggapin na lubusan ng aming Panginoon, na sumunod sa kanyang kalooban, mahayag sa buhay namin ang kanyang katuwiran. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan ngayong umaga. So, ang pagiging bagong nilalang po ay higit pa sa pagkakaroon ng bagong simula. Ito po ay pagkakaroon ng bagong puso, bagong pag-iisip, at bagong mga hangarin. Ang mga bagay po na dati nating hinahabol ay napapalitan ng mas dakilang layunin. Ang makilala si Kristo, mahalin siya, at mamuhay para sa kanyang kalwalhatian. Ang tunay po na sukatan ng pagbabago ay hindi lamang ang iniwan nating kasalanan, kundi ang mga bagong hangaring inilalagay ng Diyos sa ating puso. Habang tayo po ay lumalakad kasama niya, lalo niyang hinuhubog ang ating mga pagnanasa upang maging katulad ng kanyang kalooban. Ang sabi nga po sa mga awit 40 verse 8, kinalulugdan kong gawin ang iyong kalooban, o aking Diyos, ang iyong kautusan ay nasa aking puso. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, o di kaya naman ay gusto nyo pong makatanggap ng mga libreng aklat at aralin na ipinamimigay po namin, isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph.
Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.